Mga kanoisy, welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about LA, California wildfire. So ang video ito ay mula kay Kaalaman. So meron itong pamagat na nasunog ang LA, California matapos nilang bastusin ang Panginoon. So yun, I think nakatatlong reaction na tayo about dun sa LA wildfire. So titignan na natin, So titignan natin to, men, kasi ito yung pinaka-viral talaga, like 1.4 million views. Well, si Kaalaman na rin yan eh. So, syempre, OG. So, yun, bago natin simulan, Kaalaman, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pamagat ng video ito, nasunog ang LA, California matapos nilang bastusin ang Panginoon. So, Kaalaman, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Ipapakita ko ng malayuan. Start zero. Sa videong ito ay ipapakita ko ng malayuan, malapitan at mismo nating papasukin ang mistulang impyerno na sobrang laking sunog na nagaganap ngayon as we speak sa bansang Estados Unidos. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, malalamangan. And the story goes like this. Badi habang busy tayo sa pakikimarites sa kung saan magtatapos ang bangayan nila Daryl Yap at Vic Soto tungkol sa kanyang kontrobersyal na movie. Natatawa talaga ako dito sa sa Pipsi Paloma story movie or case kasi syempre alam naman natin dati na parang na-issue nga dito si Kaalaman, di ba? Kasi nung after niyang gawin yung Pipsi Paloma na story is bigla siyang nawala sa YouTube. So parang maraming conspiracy noon dati na parang baka inuno daw siya. Pero yun, exciting siya na parang binalikan to ni Kaalaman. So, tuloy. Tapos ng buhay ni Pepsi Paloma ay ganoon na lang na sobrang dami ng tao ang sa ngayon ay apektado ng dambuhalang sunog sa USA. Una nating pag-usapan ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Nagsimula ang lahat sa lugar na kung tawagin ay Palisades noong January 7, 2025 doon sa kanila at January 8 naman dito sa atin. Nagsimula ito ng madaling araw mula sa maliit na apoy hanggang sa lumaki ng lumaki. Damay ang lahat ng mga tao, mapamahirap, mayaman, mga hayop at ultimo mga bahay ng international artists tulad na lamang ng mga artista na sina Mel Gibson, Paris Hilton, Kim Kardashian and many more. Sipin nyo yun, nagsimula lang siya sa pinakamaliit. Dapat sana doon palang inapula na nila. Or I think magiging leksyon ito ng LA na parang kapag mayroon na namang magsimulang some kind wildfire ay action na talaga nila agad. Like, talaga, tawag dyan? Warasakin nila ng sobrang daming bumbero. One by one sa kung paano ito kumalat at lumaki ng husto. Dahil hahaba ang oras natin, pero bibigyan ko kayo ng before and after photo ng sunog. Heto ang before at heto naman ang after. Heto pa ang isa. Grabe parang parang nilaglagan din ng atomic bomb gaya nung sa Nagasaki. Yun nga lang, ito wala siyang gaanong tao na nasawi, like mga nasa 20 plus lang siya. Though, importante pa rin yung 20 plus, pero at least na lang hindi siya umabot ng thousands, di ba? Ito ang space view ng lugar at ito naman ang airplane view. Kung lalapit pa tayo ng kaunti ay heto. At kung lulusungin na talaga natin ay impyerno. Impyerno ng maituturing ang bansa kung saan may nangyayaring sunog. Ganoon din na tila judgment day na ang itsura ng araw doon sa kanilang lugar. Yan din, biruin mo, sobrang laki, sobrang lawak, di ba? Yun nga lang, isang bahay, dalawang bahay, sobrang nakakapingilabot na ang tingnan yung usok nun. Di ba? Tapos, syempre, mga isang bahay, dalawa, kakailanganin niya ng at least 3 or 6 fire trucks. So, what more na lang na ganito kadami, di ba? So, sobrang hirap talagang apulahin yan, men. Grabe, nag-red talaga yung kalangitan. There's so much smoke that it is blocking the sun. You see, ang madalas na pinagmumulan ng wildfire o sunog sa kanilang bansa ayon sa the National Fire Protection Association ng United States ay ang mga kidlat
Pero ang nakapagtataka kung ang lahat ba ng ito ay dahil lang sa kidlat ay noong nangyari ito ay walang na-report na sama ng panahon o bagyo doon sa lugar ng California. Ngayon, ang isang faktor at talagang binibigyang pansin ng mga scientist kung bakit ganoon na lang kabilis lumaki ang apoy ay alam nyo na noong mga nakaraang buwan kasi sa California bago pumasok ang malamig na simoy ng hangin o winter ay nakaranas sila ng sobrang tuyong klima. Sabi ko na nga ba kapag kakasimin sa mga probinsya or mga bundok-bundok, yan yung mahirap kapag tuyo yung mga dahon, patay yung mga halaman kasi prone talaga sila sa sunog at syempre kapag kahit nagsimula lang yan sa 1 metrong sunog, pwedeng kumalat talaga yan and sobrang hirap apulahin yan kasi yun nga pa-wide siya or yung palawak siya, 'di ba? So kailangan mo the way mo siya apulahin is pabilog din or by talaga anong tawag kapag ka-circle siya, by radius ba? Something like that. Bago ang winter ay walang pumasok na ulan. Madalas na binabalita ito noon sa kanilang bansa. Pagpasok ng winter ay inaasahan nila na mayroon kahit papaano na ulan o snow na babagsak sa kanilang lugar. But in an unexpected event ay pagpasok ng winter ay nanatili ngang malamig ngunit walang ulan ang bumagsak sa kanilang lugar. Tanging malalakas na hangin lang na kung tawagin nila ay Santa Ana winds ang kanilang naranasan. Malamig pero walang hangin or walang ulan. Okay. If you think of it, tuyong panahon plus malakas na hangin ay perfect recipe, perfect combination para sa mala-apocalypse movie na sitwasyon ngayon sa bansang USA. Kaya pala, mas lalo siyang pinapalakas ng hangin. Kasi isipin mo kapag nagsasaing ka gamit panggatong, 'di ba yung apoy, mas lalo siyang lalakas kapag hinihipan mo. So isipin mo 'yun, parang sa kalikasan na nga siya nagsimula, binubugahan pa ng kalikasan. So kaya nga parang nililink din siya ng mga tao, 'di ba, na parang kaparusahan, something like that. Na nasa gilid ang lugar ng dagat kaya pag umihip talaga ang malakas na hangin ay sila ang pinakaunang tatamaan. Sa ngayon, dahil patuloy pang inaapula ang sunog ay walang konkretong sagot ang mga kapulisan o otoridad sa kung saan nagsimula ang apoy. May mga report na sinasabing ang lahat ng pangyayaring ito ay gawa ng isang kapabayaan. Kapabayaan daw ito ng isang pamilya na nagpipiknik at nakaligtaan nilang patayin ang kanilang bonfire na siyang dahilan naman kung bakit may nasunog na talahiban at kumalat ng kung totoo yun na parang doon nga nagsimula sa mga bundok-bundok is parang talaga siya. Siguro next time kapag tayo nagka-camping tayo sa mga gubat-gubat, parang tayo maging aware na parang what if kakalat nga naman talaga yung apoy, 'di ba? Siguro nung time na yun, if ever totoo to na parang okay lang yan kasi syempre may mga pa yan may mga baga pa yan, nagbabagang mga baga, something like that. So dapat talaga buhusan ng tubig like totally talaga wala na siyang usok, something like that. Kaya nga nung may nakita ako na parang nag-aano sila ng honeys, yung ng bubuyog, honey. So the way sila sobrang tawag diyan, sobrang tuyo ng mga dahon, tapos yung nila, yung kasi syempre yung pampausok nila sinisindihan nila yun it's either dahon siya or dahon ng niyog, something like that. So yung mga nag-aano ng honeys is parang after nilang tawag dyan, or habang nag-ano pa sila, habang pinapausukan pa nila yung bahay ng bubuyog, may mga nalalaglag na baga dun sa baba. Edi syempre, kumalat agad yung apoy sa baba. Buti na lang talaga na apula nila agad. So parang ganun ba na dapat maging aware ka rin, especially kapag sobrang tuyo nga ng tawag dyan, sobrang tuyo ng mga dahon. Kasi hindi natin alam kung lalaki talaga yung apoy, di mas makakapawinsala pa kayo ng napakaraming bahay, di ba? So, dapat aware. Dami kong sinasabi. Sorry. May mga fire hydrant naman na nagkalat sa lugar at tingnan mo ito pati. Ito ang reserba nilang tubig sana para tugunan ang mga ganitong sitwasyon sa kanilang lugar. Pero katakatakang nang mangyari ang malaking sunog na ito ay out of order. Napakaraming report, pati na yung mga residente na meron nga silang fire hydrant ngunit wala itong lamang tubig. Out of every fire hydrant you've seen, what have you found? Right now, we're finding most of them are down or low pressure. Help was on the way. Fire trucks hit the road from neighboring states.
But the fires didn't wait. Ganoon din na Grabe. many months ago, bago mangyari ang lahat ng ito, ay maraming insurance company ang biglang nagtanggal ng fire insurance sa mga residente na noong Thousands of Los Angeles homeowners were dropped by their insurance before the Palisades fire. Ang tanong, bakit kaya? Ano yun, parang pinipredict na nila na magkakaroon ng sunog? O siguro aware na sila kasi sobrang tuyo na ng mga dahon ng bundok, something like that. Parang may something dito. ay nag-avail nito, pero bago mangyari ang sunog ay biglang tinanggal ito sa kanilang mga insurance. Sa next video na lang siguro natin, buddy, pag-usapan ng tungkol dyan. Mayroon namang mga report kung saan hindi lang isa kundi higit sa 10 ang naaresto dahil di umano naaktuhan sila ng mga tumatakas na residente na nagsisimula ng apoy. Di umano ay may mga dala silang gamit panunog tulad ng blowtorch, gas, lighter, etc. Don't tell me, sinasadya to. Well, ano pa lang naman siya, di umano. So, ano ba, sure na ba yun or hindi? At your screen as I give you the latest information provided by Fox News. Fox News reporting an arsonist suspect is detained in connection to a fire in the West Hills of Los Angeles County. May video pala talaga. Grabe kung totoo to, ano kaya ang trip ng mga taong to? Ngayon, nandito na tayo sa parte ng ating video kung saan magsusuot tayo ng tinfoil hat at mag-iisip outside of the box dahil ang pag-uusapan naman natin ay ang katakatakang malaking coincidence na isang araw bago mangyari ang napakalaking sunog na ito sa United States ay animoy, minamak o ginagawa nilang katatawanan ang buong Katoliko, kabilang na ang Santo Papa. Noong January 5, 2025 kasi, araw o oras lang bago na itala ang unang sunog ay ini-upload January 5? Seryoso? Bago pa lang. Akala ko kasi mga dating video na yun eh. Yung parang minamak nila yung yung Diyos. Sa internet, ang video na ating pag-uusapan, ang video na aking tinutukoy ay ang ginanap na 82nd Annual Golden Globes Award. Isa itong taunang awarding ceremony para sa film and American television. Noon, ang napili nilang host ay ang tao na may pangalang Nikki Glaser o Glaser. And out of thousands or even millions na pupwede sana nilang gawing opening remarks o opening ceremony ay nag-perform. Nag-perform lang naman siya ng isang kanta. Isang kanta na pinamagatang Pope Eular, as in Pope Santo Papa Eular. Sa kanta, buddy, ay makikita at maririnig natin ang tila pangmamak o pambabastos niya sa Santo Papa. At Pope Eular, so parang ano siya, Pope Eular, something like that. Pope Eular. Eular. Maybe. Katoliko, handa na ba kayong mapanood ito? Well, panoorin at pakinggan natin ang performance niyang ito. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shoutouts. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario... God, creator of the universe. Alam nila na creator of the universe. Yun nga lang, parang minamak nila. Ang gulo. Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. There were so many great movies. No surprise in this godless town. Seryoso, godless town. So alam na nila. Or I think karamihan dyan ay hindi naniniwala kay God. Totoo ba? This year, from Wicked to Conclave. Wait, that just gave me an idea. You're gonna love this. Uy. You will be popular. You're gonna be popular. I'll teach Yung you suot niya na hat is yan yung sinusuot ng mga Santo Papa natin, di ba? Tapos parang may dinadala silang tungkod ba yan or baston. So ano talaga, minamak nga talaga. Grabe yun. like prayers. Oh, sorry, what? Wait, this sucks? Sobrang lakas niya kay Satanas in fairness. Yikes! You see, hindi ko naman sinasabing totoo ito na ito talaga ang dahilan ng lahat. But the timing kasi, buddy, is uncanny. Tama. Isang araw o oras lang ang pagitan ay heto na ang bansang Estados Unidos. Isang oras.
So what if lang naman kinikilabutan ako? What if after nilang makita yung video na yun, nagalit sila? Kayo, meron kasing meron din kasi tayong yung mga nakikita natin sa pelikula guys na yung mga tao is lumalagpas na sila sa limit sa sobrang pag-religious nila. If you know what I mean. Like for example, halimbawa, sobrang religious na tao yun na yan. I think may nag-viral dati sa sa Rappi Tulfo in action na parang sobrang religious niya, like inaaway niya na talaga to the point yung gay na nakita niya. Parang binabato niya ata yun, or correct me if I'm wrong na lang. So parang alam niyo yung tipo na, sige sabihin na natin na sobrang religious mo nga. Pero syempre, may limitasyon yun, men. Hindi mo pwedeng ipagpilitan talaga sa tao, di ba? Na parang, uy, ikaw bakla, dapat magpakalalaki ka. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Tapos bigla mong babatuhin or sasampalin mo. I mean, hindi pwede yun kasi syempre, may karapatan din naman sila, di ba? Even God naman, sinabi ni God na you have the right to choose. Kaya nga tayo dito sa mundo, hinahayaan si Taning, si Satanas na parang, magro-roam dito, mang-tempt ng tao. Kasi yun nga, parang, hindi gusto ni God na parang pilitin niya yung mga anak niya. Nasa sa anak niya na lang kung pupunta sa kanya or pupunta sa panig niya, diba? So baka nung nakita nila yung video na yan, nagalit. So parang godless town pala kayo ha. Sunugin ko yung nyo. Sunugin ko yung lugar nyo. Pero baka lang naman, parang guni-guni ko lang din yun. Or parang baka nga lang naman, ang gulo. Well, after nga nito ay ayun na nga, tulad nung sa Paris Olympics na inulan ng inulan ay dito naman sa Amerika ay apoy ang bumagsak sa kanilang bansa. You see, ang Las Vegas pati ang Los Angeles kung saan ngayon ay may napakalaking sunog ay halinhinang tinatawag na the Sin City ng Estados Unidos. Sin City body na may ibig sabihing isang lugar na punong-puno ng kasamaan, galit sa isa't isa, pagiging inggitero, labis-labis na katamaran, prostitusyon, napakaraming sugal, sobrang ganid sa pera, samot-saring krimen at higit sa lahat ay ang pagtalikod sa Panginoon. Well, yung Vegas, aware na tayo na Sin City nga yun, di ba? Like 24 hours talaga yung mga asugalan nila. Like doon nangyayari yung mga ungodly, ng mga gawain. Ungodly, tama ba yung word na yun? Tuloy maiwasang maalala ang mga katagang nasusulat sa Biblia. Kaya naman basahin natin ang Peter 2:6-9. And I quote, God decreed destruction for the cities of Sodom and Gomorrah. The God also destroyed the evil cities of Sodom and Gomorrah by burning them until they were ashes. Grabe, Sodom and Gomorrah. I remember this din. So, I think coincidence lang talaga na parang halimbawa ganyan, Sodom and Gomorrah yung style nila, di ba? Na parang nangyayari. Coincidence lang. I think para sa akin, coincidence lang. Sige, sabihin na natin na siguro, binibigyan sila ng challenge ni God. Something like that. Or, pagsubok sa buhay nila. Para syempre yung mga tao na parang wala na talaga sa puso nila si God is para bumalik din sa Kanya. Diba? Or parang, I think, binigyan ng pagkakataon. Something like that. Para sa akin lang din naman yun. Example for what will come to those who are against God. But he saved a lot from those cities. A lot of good man was troubled because of the filthy lives of evil people. Lot was a good man, but because he lived with evil people every day, his good heart was hurt by evil things he saw and heard. So the Lord knows how to save those who serve him. When troubles come, he will hold evil people and punish them while waiting for the judgment day. So, by knowing that verse buddy, ay hindi kaya nagseset lang siya ng example para sa mga bansa katulad ng USA na nakalimutan na Pwede din ganun. Kasi hindi ako naniniwala na nagpapunish talaga si God. Siguro para sa akin, may nagsabi din kasi sa akin na priest ata yun. Hindi siya nagsabi, parang narinig ko lang din na si God daw is hindi nagbibigay ng kaparusahan. Siguro pagsubok pwede pa. Diba? I think yung pinaka-punishment talaga ng tao is yung talaga, yung doomsday, like yung paghuhukom na talaga na parang either mapupunta ka sa langit or sa impyerno. Kung mapupunta ka sa impyerno, yun talaga yung literal na punishment na nakaka-cringe, diba? Nakakatakot, I mean.
dahil nabulag na sa sobrang pera at kayamanang natamasa nila dito sa mundong ibabaw. At ang pinakamensahe hindi pa huli ang lahat para magbalik loob sa kanya. Kasi diba, alam naman natin na ang USA ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Pero kahit sila ay walang nagawa sa hagupit ng panahon, hindi nila ito na-contain ng maayos kaya lumala na ang apoy. Nakapagtataka lang. So buddy, what do you think? Ito bang lahat ng ito ay isang natural disaster? Sinadya ng kung sinong tao? O isang patikim ng Panginoon para sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya? Let me know sa comment section. Pwede naman yung tatlo. I think applicable naman yung tatlo. Siyempre, dadaan pa sa investigasyon yan. Tapos, siyempre, sige, kahit sabihin natin na tao yung may gawa nun, sinasadya. Pero sometimes is ganun naman talaga magbigay ng diba? Ng pagsubok si God na parang may gagamitin din siyang ibang tao na gumawa niya. Like for example, yung iba na parang okay, bigyan kita ng pagsubok dahil sobrang sobrang yabang mo na tao, may ipapaano ako sa iyo na tao na magiging katapat mo para maturuan ka ng leksyon, something like that siguro. So parang kahit sabihin natin na ibang tao yung may gawa, pwede din natin siyang tingnan as parang baka sign na nga siya ni God na parang ikaw kailangan mo na magbago, ikaw parang medyo lumalagpas ka na sa sa plano sa iyo ng Diyos or something like that siguro, 'di ba? Or I don't know, may kanya-kanya naman tayong diyan. Yun nga lang about dun sa talaga, grabe minamak talaga nila tapos hour lang ang pagitan, biglang nagkasunog. So sa akin lang naman, in my own opinion or yung hula-hula ko dyan is yun nga, parang siguro nung may isang napaka-religious na tao na nakakita nung pinaggagawa ng host. Diba na parang godless town daw sila, something like that. Tapos minamak nila yung Pope. Baka dahil sa sobrang galit niya, parang sinunog niya. Pero syempre kung sabihin naman natin na nagsimula sa wildfire, so pwede din siyang hindi din, ang gulo din pwede din siyang, bang matatawag natin dyan, nagkataon lang, coincidence lang. Kasi pwede naman siya magsimula agad dun sa mga bahay-bahay, di ba? Or maybe, alam niya na kapag yung wildfire yung susunugin niya is talaga, lalaki at sobrang hirap ng apulahin ng sunog. Pwede din yun. Well, hindi pa din naman yun, parang opinion lang din naman natin yun, And yun nga, about dun sa parang pagsubok ni God, pwede siya. Pero hindi ko rin siya pwedeng sabihin na 100% na yun nga yung purpose. Kasi syempre si God, hindi naman natin alam kung din yung mga iniisip niya, di ba? Ano yung gusto niya mangyari sa sa mga anak niya, which is tayo, mga tao. Di ba? So, nakadepende pa rin talaga. At yun lang naman. So again, ang video to ay mula kay Kaalaman. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. So again, original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So I think hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. And also guys, ipag-pray natin yung mga taga LA, California, na makabangon sila muli. And syempre, pagdasal natin sila na kasi syempre kapag ganyan nasunugan ka, yung iba is parang mas lalong tatalikod sa Diyos, di ba? Na parang magki-question sila na grabe, pinabayaan mo kami Lord, sobrang pinaghirapan namin yung bahay na yun, tapos ginawa mo lang abo, something like that. So parang hahamakin nila yung Diyos ngayon. So ipagdasal natin sila na sana hindi nila sisihin si God, di ba? At mas lalo pa silang magdasal kasi yun nga, baka way lang din to ni God na bigyan kanya ng pagsubok or subukin yung kung gaano katibay yung faith mo sa kanya, di ba? So yun lang naman. So again, kayo naman sasabi nyo dito, comment down below, tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Kaalaman, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC.